Ano, boss? Areglado na. Hawak ko na ang ebidensya. Yung Marcos na yun eh. Kung hindi dahil sa pagtatraidor niya, tapos na tayo eh. Hindi mo pa ganong kakilala yung tao, pero kung magtiwala ka, ganun-ganun na lang. Jane. Best friend! Mabuti okay ka, kamusta ka? Sinira mo ang CCTV footage. Sabihin mo sa akin kung saan sila dadalhin! Hindi ko alam! Tulong! Norman, kailangan na natin siguro makipagkasundo kay Boss Marcos. Hindi yung mangyayari. Norman, isang malaking banta para sa bayan namin. Baka tuluyan nang mawala ang bayang Pag-asa. Kailangan natin magkaisa. Tama si Kapoget. Norman, hindi mo naman kailangan makipagkaibigan sa kanya o kalimutan lahat ng mga atraso niya. Ang kailangan lang natin, mapapayag si Boss Marcos na pumanig sa atin. Para sa bayang Pag-asa, kailangan natin makausap si Marcos. Pababagsakan kanila, papahirapan ng mga makapangalingan. Lalo pag nasa baba kanila, para kalang lang madali na tapakan. Hilahin kanila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ganto na ba ang kapalaran ng bawat isa? Sa huli, gusto kong mangarap, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Kahit mahirapan na tuloy sa lipunan, puro sabihin, pinipilit ko pa rin abuti. Alam ko na madaming pagsubok ang dadaan, kahit nakapatayan man sa atin nakapa. Kaya di ka mababayaan, ipaglalaban, hahawakan ang kamay. Ako'y maninindigan, para sa lahat, kahit meron ko na siya'y maglaw. Di ko pipigilan, di ko pipigilan, pinalaban ko pa rin ang makas. Hindi ko isusuko, lahat kahit Thank you, Miguel. Bakit kasi napumilit kang lumabas? Nagpahinga ka muna sa ospital. Alam mo naman na ayoko nagpapakita ng kahinaan. Isa pa, lumalakas na yung mga kalaban natin. Malamang nagsanib puwersa na si Marcos at saka si Norman. Miguel, I need a drink. Makakasama yan sa'yo. Ano na ang plano natin, Jake? Bubuo tayo ng mas malakas na puwersa. Ngayon natuntunan natin kung nasan si Norman, na nasa bayang Pag-asa. Hindi natin tatantanan ang lugar na yun. Pupulbusin natin silang lahat. Hanggang sa mabawi natin ang mga labi ni Mercy. Pati na rin ang apo ko si Fatima. Okay po ba? Okay po. Hope? Pwede bang makausap kitang kahit sandali?
Pagod. Gusto mo na bang umalis? Naintindihan ko naman kung gugustuhin mo. Dapat hindi ka nadamay sa mga nangyari ngayon. Pasensya na. Hope. Sa totoo lang, oo, naisip ko yun. Pinag-isipan ko lahat na nangyari ngayong mga linggo na to. Ang gulo. Never ko naman ini-expect na aabot tayo sa mga barilan. And I'm not gonna lie, it's been tough. Nasaan ka? Kailangan ka tulong mo. Andito ako sa bago nating lungga. Handling our clients left and right. Ando sila sa loob ng mansyon. Sa totoo lang, nahihirapan ako i-convince sila sa bagong updated rate natin ng mga produkto. Mabuti pa, pumunta ka na dito para sabay natin mag-explain sa kanila. At pagkatapos, tsaka natin pag-usapan yung tulong na hinihingi mo. Sounds good. Send me the location. Nagdiretso ako dyan. Tatanungin kita ng huling beses. Sino yung boss mo nang ingidam ng mga batang babae? Wala talaga akong alam! Sino yung boss mo? Wala talaga akong alam! Ang susunod na puto! Tamahin ko na sa pagkalalaki mo! Hindi na kami nakikita, boss! Binibigyan niya ng ulo sa cellphone, boss! Sabi niya, kailangan ko nang i-secure ang nagdaanan ng bahan na hindi mahuli! Ang cellphone mo! Saan yung endpoint na yan? Siguraduhin mo totoo yung lumalabas sa bibig mo! Kung di, tutuloy ako to! Aba, sa minsan bakit? Wala! In these past weeks, siguro ito yung mga pinaka-challenging na pinagdaanan natin sa buong relationship natin. These past weeks, nakita ko kung gaano ka ka-passionate para gawin yung tama. Kung gaano ka compassionate para sa mga nangangailangan. At nakita ko rin kung gaano kalaki yung unconditional love mo para sa pamilya mo. And that's rare. That's what made me stay. That's what made me fall in love with you even more. And Hope, pasensya ka na kung nung una hindi ko naintindihan kung bakit gusto mo manatili dito. Pasensya na naging makulit ako para umuwi na agad sa Maynila. But after everything we've been through, I wanna stay here. I want to do everything I can to be here with you. Okay? Hindi mo alam kung gaano ko kailangan marinig lahat ng yan, Baste. Salamat. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kay Kuya. Hindi ko alam paano siya dadalhin dun sa tamang landas. Hindi ko alam. We'll figure it out. Makahanap tayo ng paraan. Together. Okay? Marcos! Mango, paparating na si Norman. Pati mga kasamahan niya. Hindi kami armado. Gusto lang namin makausap si Boss Marcos.
Alam nyo, di ako sang-ayon sa plano nila ni Norman kausapin si Marcos. Tingin nyo, ibibigay niya lang yun ng ganon-ganon? Pagkatapos ng lahat na nangyari. Ay. Alam nyo, sa totoo lang, maling-mali talaga hindi nila tayo pinayagan sumama sa kanila eh. Alam niyo, sa totoo lang, para nilang pinatay yung mga sarili nila eh. Baka kasi lalong tumaas yung tension kung andun tayo eh. Sana makalabas sila ng buhay. Kung ganito na nga yung sinapit ko kay Marcos, paano po si Kuya Norman? Ngayon, gusto ninyo ako makausap. Katapos ng pinsalang dinulot niyo sa akin. Hindi dapat kami ang sisihin doon. Boss Marcos, iisa lang ang naiisip ng grupo natin. Ang hidwaan sa pagitan mo at nila Norman ay walang magandang maidudulot sa bayang Pag-asa. Masyado ng maraming buhay ang nawala. Marami na rin inosente ang nadamay. At kahit magpatayan pa kayo, walang mangyayari sa bayan na to. At ngayong markado na ho tayong lahat kay Balmores, sigurado ho kami na malaking dilubyong kakarapin natin lahat ng buong bayang Pag-asa. Pero kayang-kaya ho natin silang mapigilan. Kung papayag ho kayo na sumama sa grupo namin. Ito, papalitan nyo gold para Golden Dragon. Ilabas mo na yan! Patahimik kayo yan! Alam mo na gagawin dyan! Gusto niyong magpakumbaba ako, ganun ba? Kung inaakala ninyo, nahahalik ako sa mga paa niyo, sasayang lang kayo ng oras. At kung sa tingin mo, nahahayaan ka na lang namin na hindi mo pagbayaran ang lahat ng ginawa mong kasalanan, nagkakamali ka. Pero hindi gaya mo. Hindi namin kailangan ng dahas para makamit ang gusto namin. Hindi namin ginusto na masirang minahal mo. Alam namin lahat kung gaano ka-importante yun sa mga tao dito. Ang pinaglalaban lang namin na sana naging makatao ka. Bakit? Hindi ba makatao ang pagbibigay ng hanap buhay sa mga nangangailangan? Hindi ako mabait. Pero wag na wag niyong sasabihin hindi ako makatao. Hindi ko ginustong magmatigas, pero kinakailangan kong magmatigas para sa bayang Pag-asa. Para sa atin, Hope. Sa tingin mo ba magiging doktor ka kung naging mabait ako? Sa tingin niyo ba magkakaroon ng minahan na pinagkukuhanan ng hanap buhay ng mga tao dito kung naging santo ako? Mabuti pa to si baby girl eh. Oh, di naman umiiyak.
Matapang ka, ha? I like you. Kunan mo ito ng pictures. Ito ipapadala ko kay Mr. Pilapil. Saan niyo kami dadalhin? Huwag na kayo masyado magtanong. Kung ayaw nyo magaya sa kaibigan nyo na magiging pataba sa baboy. Masyadong mataas ang mga pader sa perimeter ng mansyon. Kung balak nilang sumugod dito. Wala naman sanang problema sa lugar na to. Ang kaso, hindi ba nakapag-deliver kasi ng Marcos ng mga piedra dito? Tapusin niyo na yung mga yan. Sandali! 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 Sana hindi pa ako huli, Fatima. Sana hindi pa huli ang lahat. Christine, sandali. May problema ba? Kilala na kita. Alam kong merong bumabagabag sa iyo.